Hello guys, welcome to the vlog. And as you can see, big box yung nasa harapan natin today. Re-unboxing natin. Nabuksan ko na siya actually para to test if working siya and walang problem para mapa-return natin if ever may problem. I-re-unboxing natin para ma-check nyo kung ano yung laman ng box. Okay, so this is Think Rider X2 Max. Ito yung bagong version nila. The other one was XA, parang XA ganun. Anyway, ito yung bagong version nila. Budget meal, and nabili ko siya sa Shopee promo. Okay, so isi-share ko na lang din yung mga nabili ko na accessories and gagamitin natin sa ating bike trainer. Alam naman natin na vegetarian tayo, so baka lang makatulong. Anyway, let's proceed with the unboxing. This one is the adapter. Set aside natin. Kasama ng the cord, kasama ng adapter. And user manual and mga abobot. Let's check. User manual. And dito ay isa-isahin natin. Allen key, 5mm. Tapos may 4 na bolts, 5 bolts. And brake lock. And spacer. Okay. Ito ay for quick release. So hindi natin gagamitin to kasi yung bike ko and bike ng misis ko ay through axle. So ito yung gagamitin natin. Ayan. So I believe ito yung 142 and sa kabila naman ay 148 na millimeter. So safe siya either lang. So ito yung gagamitin natin guys. Through axle. So ito yung stand, dalawang stand, and mapapansin nyo hindi sa gitna yung butas. Ayan. Kasi mas pabor talaga yung sa side kasi yung cogs and yung weight ng bike ay sa other way. So dapat balance sila. So ito siya guys, mabigat, mga around 16 kilos. Ito yung hubs, and ito yung cord niya. So this one is X2 Max by Think Rider. By the way, nabili ko siya around 11,700 kasama na promo vouchers. And wala pa siyang kasamang cogs. So, separately ko siya nabili, yung cogs. So, unbox na rin natin. Okay, so ito naman yung cogs. Sold separately. Ayan. Cogs and kasama yung parang linalagay sa harapan para hindi mapawisan yung bike. Yung cogs ay same ng cassette sa bike ko. This is 12 speed, 11 by 34. Nabili ko sa Shopee, same stores pero separately ko nabili. Nabili ko ng around 1,500. Ito naman yung sinasabi kong hindi mapapawisan yung bike. Ayan. Sasabit mo lang sa bike mo sa harapan mo para hindi mapawisan. Parang bike stopper nila or bike trainer na stopper kasi nasa around 500. So bumili ako na lang ng sa ibang store. This one is 99 pesos. Ayan. May ganito na ako before sa bike trainer ko nung una and it does the job. So ito na yung binili ko. And as well as sa padding, yung padding na Think Rider ay around 999. So hindi na ako bumili. Bumili na lang ako ng rubber matting sa Shopee na same ng thickness
sa Think Rider. Yung bili ko ay around 400 pesos. 6 feet na, 6 or 8 feet, nakalimutan ko, pero ganyan na yung length niya. Anyway, install natin yung grease. Okay, so based dito, 10 speed and below, lagyan nyo ng spacer. Ito yung maliit. Pero pag 11 and up, ay no need na ng spacer. Na-install natin yung cogs. Dapat lapat lahat, walang alog, as you can see. And make sure na naka-line sa thread ng hub. Okay, so again, sa mga 10 speed and below, dapat naka-install siya. Ito yung maliit na spacer. Pag 11 and above ay rekta na. Okay guys, ito yung setup natin, temporary. At first, before nag-start, nag-download ako ng Think Rider app para updated yung firmware ng X2. Tapos, may naka-ready na akong MatePad. Nag-download ako ng MyWhoosh and madali lang siyang i-pair. Very user-friendly. So, currently, nag-MyWhoosh na ako. Beginner, trainer lang. Around 30 minutes lang na workout. For testing lang naman. So, ito na yung muna yung temporary setup natin. Maganda siya indoor kasi hindi siya maingay. Sa mga naka-condo dyan. Condo friendly kasi hindi maingay. Tapos, ito yung sinasabi kong matting. Nabili ko lang sa Shopee ng around 400 pesos. Nakatipid ako ng 600 kasi 999 yung sa Think Rider na pad. So, I think that's it. I will update soon na lang kung ano yung mga ganap sa indoor trainer natin. So far for me, satisfied na ako sa trainer. Okay, yun lang. Thank you guys for watching. Ride safe. Bye-bye. Ang lang stop. Ganun.